Pala in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Sa mga bago, sabi na, Pastor, ano ba yung Macarius, Macarius na yan? It is a Greek word na ang ibig sabihin ay super blessed. Hindi lang blessed kaya pag diniklara mong Macarius ka, super blessed and happier. Hindi lang masaya, happier than happy. Dahil kanino? Dahil sa ating Panginoong Kristo. Shout Amen. Amen. Sige po. So, kung kayo po'y bago naman sa ating YouTube channel na ang pangalan po ay The Master Teacher BS, na sa ngayon ay meron ng 963 subscriber na po. Palakpakan nga natin si Lord. Konti na lang, no? Para mag 1,000 subscriber po siya. All for the glory of God. Kaya please like, share, and subscribe, and leave us a comment. Marunong ba kayo mag-comment? Ayan, no? Sa YouTube po natin, tsaka sa Facebook Live natin, please leave us a comment para makita po namin kung talagang naaabot ba kayo ng mga salita ng Diyos. Can I hear amen? Amen. So, also thank you for watching sa lahat po ng mga naka-online sa oras na ito. So, let's begin. Ayan. So, our lesson for today is entitled, everybody, The New Commandment of Christ. No? Ang bagong kautusan ni Kristo. At ano nga ba yon? Ang sabi ni Lord, love one another as I have loved you. And that is new commandment na binigay ng Diyos na buhay. Now, sabi nga natin new. Yan. Ano po sa Tagalog ng new? Bago. No? If you put a word new in a brand or a store name or maybe a marketing campaign, no? Ang ibig sabihin po nito, nagsisignal po siya ng change or pagbabago, often implying that the product is better, more advanced, or more relevant than its predecessors. No? Example po, pag sinabing nagsarang isang company or isang store, tapos sabi niya, under new management. Anong impression? Uy, mukhang mas gumanda pa. Tama ba mga kapatid? And somehow, look at that. Jesus made an impression in the minds of those people na nakikinig sa Kanya habang nagtuturo siya. Sabi niya, meron akong bago. Meron akong bagong isasabihin sa inyo at iuutos, and this is the new commandment. So let's read the text from John chapter 13, verse 31 to 35. Anong gusto niyo, bago o luma? Bago, di ba? Parang sa tinapay, di ba? Mas maganda bago, bagong luto, di ba? Bagong hain. So, ito po yung bagong kautusan na sinasabi ng Panginoon. John 13, 31 to 35. Let's read the whole context. Sabi diyan, when he had gone out, Jesus said, now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him. 32, if God is glorified in him, God will also glorify him in himself and glorify him at once, no? So, ang daming glorify, no? Ibig sabihin, pag naparangalan ng ama, mapaparangalan ng anak, at sino man ang nasa anak ay mapaparangalan din. Kayo po ba yung na kay Kristo? Yan, kaya mapaparangalan din kayo. 33, little children, no? Hindi po ibig sabihin ng mga batang kausap dito, kundi mga born again in the Spirit. Mga bago sa pananampalataya. Kakapanganak pa lang sa church. No? Kaya po sila bago pa lamang. Bakit bago? Bago pa lang na nakikinig ng salita ng Diyos, bago pa lang na nagdideklara, Macarius, Macarius. Ayun na kapatid. At bago pa lang silang nagpe-pray, no? So kaya tinawag silang little children. Sabi rito, little children, yet a little while I am with you, you will seek me, and just as I said to the Jews, so now I also say to you, where I am going, you cannot come. No? 34, ito na po yan. A new commandment I give to you. Ano po yan? That you love one another just as I have loved you. Again, love one another just as I have loved you. You also are to love one another. 35, by this, all people will know that you are my disciples. Christian ka pala. How? Paano ka ma-recognize as Christian? Tagasod ni Kristo? If you have love one another. You get that mga kapatid? So napakaganda ng bagong utos na ito
ng ating Panginoon. At marami pong mga leader or mga tao ang makikilala ayon sa kanilang mga tagasunod or followers. Tama ba mga kapatid? Example po natin, sa ating picture si Muhammad ng Islam. No? Ang kanyang mga katuruan is faith in God, compassion and mercy, love for others, honesty and justice. Halos parehas, no? Para kay Lord Jesus. Pero ito mas specific kay Lord eh. Sabi niya, love one another as I have loved you. Si Buddha naman po, ang kanyang teaching sa ibang pananampalataya, know the truth, say nothing to hurt others. Diba? Maganda rin, no? Practice meditation. Dapat, nagbabasa rin. Control your thoughts, resist evil, free your mind of evil, work for good of others. Ito yun, no? Maging mabait ka sa iba and respect life. No? Nakita nyo yan? Pero, kay Lord Jesus, iba po. Bakit? Pakipindot natin. It is something new. Anong sabi niya? Love one another just as I have loved you. No? Bago talaga ito. Ngayon, ang utos na ito ay talagang ibinibigay ng Diyos sa mga anak ng Diyos. Taas nga kami ng mga anak ng Diyos. Bakit ka naging anak ng Diyos? Dahil tumanggap ka kay Jesus Christ. Anong verse yon? John 1:12. Alam naman natin yon. Pag tumanggap ka, naniwala ka kay Kristo, binigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. Now, pag ang isang baby ba'y pinanganak, no? Si Sister Tracy Lynn ay nanganak. Palapakan nga natin si Lord at matagumpay naman po niyang na-deliver ang baby. And it's a healthy baby. We pray for their deeds as well. No? Ang isa bang baby, pag pinanganak, ay, sige, bahala ka na dyan. Ganun ba, mga kapatid? O kaya, sige, ikaw na rin magtempla ng gatas mo. No? Ikaw na rin magbihis sa sarili mo, ha? Babay. Ganun po ba, mga kapatid? Hindi po. Kaya the moment na naging born again ka, if you look at the board do sa likod natin, once na nakapasok na ang isang kaluluwa sa church, we treat them as VIP. Sabi mo nga, VIP. Anong ibig sabihin ng VIP? VIP, very important person. No? Kumain ka na ba? Gusto mo ba ng kape? Doon ang CR, halika sama kita. Mamaya pagkatapos, ilibre kita. Amen mga kapatid? Kasi nga baby, no? Dinadala mo pa siya sa Panginoon at talagang inaano mo siya na magpatuloy sa ating Panginoong Diyos. And if we do that, meron kang care sa iyong kapatid na dinadala sa Panginoon. Can you hear amen? And before, sa mga churches, ang tawag po doon ay small group. Sabi nga natin small group. Yan. It is part of our Christian life. Kung Christian ka, no? Sino po yung mga Christian dito? Yan. Dapat meron kang small group. Dapat meron kang care group. Amen mga kapatid? Tama po ba mga kapatid? Sa small group na yan, sa church, ha? Sino sa inyo may mga small group na? Taas nga kamay. May mga care groups na. Either ikaw ay leader or ikaw ay member. You get that mga kapatid? So kung sinabi mong, may group na ako sa church, ano ka doon? Leader ka ba? Or member? Sino sa inyong may care group? Taas nga kamay ulit. Parang wala pa. Brother Christopher, talagang may tatrabahuhin tayo, no? No? Kung meron ka ng care group, ikaw ba ay leader? Taas nga kami ng mga leaders sa isang care group. Okay? Hindi nila ma-identify. Leader nga ba ako? Ito siguradong tanong. Sino ang membro? Membro ng isang care group? Ayan. No? So, lahat po tayo actually is the member. Ang problema lang, sino bang nagli-lead sa iyo? Tama mga kapatid? Amen po ba? Now, bakit natin pinapasok yung care group na ito? Kasi dito mo maipapadama yung tinatawag na love one another. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kasi nagki-care ka na in a smaller scale. Ha? At least hindi man lahat. No? Kasi kayo po kanina, hindi ko naman lahat kayo makakamayan eh. Sabi niya, suplado tong pastor na to, hindi nangangamaya. Diba? Sasabihin niyo tuloy, ganun. Pero hindi po totoo eh. Hindi ko talaga kayang gawin lahat ng iyon. Tama mga kapatid? But in a smaller scale, may nagdala sa'yo, inaalagaan ka. Di ba? Di lagi kang pinagpipray, kinakamayan, at binibisita kasi nga meron ka ng care group. You get that mga kapatid? Amen po mga kapatid? Kaya iyan po ang dahilan kung bakit ipinapasok natin sa church natin ang care group. Actually, yan ang mission natin. Nandun sa likod po, kung nakita niya, na sana nagpa-picture man lang kayo, di ba? May mahilig kang magpa-picture sa mga pader-pader. Yan yun.
Tama ba mga kapatid? Na makikita ninyo, ang bawat mga kapatiran dapat may sariling care group. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Now, Pastor, kailangan ba yan? Bakit kailangan pumasok sa care group? Bakit po? Letter P. Ano po yon sa English? Practice. Sabi mo nga, practice. Yan. Pagsasanay, pag-iinsayo, na alin? Na ikaw ay mag-apply din ng agape kind of love. Tama mga kapatid? Kasi mahirap mahalin ang mga hindi kaibig-ibig. Tama mga kapatid? Mahirap mahalin ang mga taong pasaway. Mahirap mahalin ang mga taong matitigas ang ulo. Tama mga kapatid? But if you have a care group and you are doing caring for them, magiging habit mo na iyon at pag lumabas ka, na i-apply mo na rin sa iyong buhay. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? O, kaya nga sabi nila, kung gusto mo talaga na magkaroon ng magandang relasyon, mag-alaga ka muna ng mga halaman. O kaya hayop, no? Pusa, aso. Pag yan ay nalagaan mo, tas yumabong yan, at yan ay tumaba, diba? Nanganak na maganda, isabihin, responsible ka na. Maganda na ang iyong disposition sa buhay to commit in a relationship. You get that mga kapatid? Same thing sa care group. Pag marunong ka ng mag-alaga ng mga tupa na inilagay sa iyo ng Diyos, ilan-ilan lang naman yan, hindi lahat. Sabi sa katabi, hindi lahat ha. Oh. Kasi pag lahat yan, care group mo, magpipray ka, tigli 5 minuto, 10 kayo. Ang tagal nyo, hindi pa ba tayo tapos? Ang dami kasi natin eh. Tama mga kapatid? You get that? Ngayon, pag ikaw ay nakapag-alaga na, lalo sa mga ministry dito, naalagaan mo ng tama yung iyong team, no? Ibig sabihin niyan, inihahanda ka na ng Diyos na maglingkod sa Kanya on a higher level. Amen mga kapatid? Amen po mga kapatid? At ito rin ang nagsasandig sa iyo ng iyong pagpapala. Nakita niya, ang anak kong ito, napakasipag. No? Napakatyaga. No? Kahit na walang bayad tumatrabaho, bigyan ko nga ito ng mataas-taas na trabaho na mayroong mataas din na sweldo. Amen mga kapatid? Kasi nakita na ng Diyos, may bayad, kaya wala, tumatrabaho ka kasi ginagawa mo ito para sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. So you practice to become a habit. Sabi nga po natin habit. So sa care group po natin, mayroong shepherding na nagaganap dyan. Anong ibig sabihin nun? Inaalagaan mo talaga yung mga tupa, yung mga kaluluwa na inilagay sa iyo ng Diyos. Amen na kapatid? So, inaalagaan mo ba? Check. Pangalawa, pina-follow up mo ba? Check. Pina-follow up mo po ba? Bahala siya sa buhay niya. Ayaw niya. No? Or, nag-aaral ba kayo ng salita ng Diyos? Kahit isang verse lang. Nag-aaral po ba? Sa mga Bible study ninyo. No? Amen mga kapatid? Kaya dito sa care group, doon nasasana yung mga gustong magpastor eh. No? Hindi pa, gusto kong magpastor, akit ka kagad dito? Hindi. Diyan ka magsimula sa iyong kinauupuan at magbilog ka ng mga tao na aalagaan mo at tuturuan mo ng salita ng Diyos. Can you hear amen? So in doing that, you are practicing. Amen na kapatid? Or, kung ikaw naman ay hindi bihasa sa pagtuturo, pwede naman ang i-offer mo sa iyong care group ay friendship. Tama mga kapatid? Tama po mga kapatid? Magkakaibigan ba kayo sa care group nyo? O, nag-iismidan kayo, andyan na naman siya. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? No? Why? Because if you can offer friendship, you can also offer family. Tama ba mga kapatid? Tama po ba? Na, uy, kaibigan ko na to. Tapos, maya-maya, tawag niya na sa'yo, kuya. Diba? Ate, brother, sister. Tama ba mga kapatid? Yun ang tawagan natin eh. Tama po ba? Kasi itinuturing mo na talaga siya na kapamilya. So, if that happens, nag-e-effort ka na as a care leader para alagaan ang lahat ng iyong mga nasasakupan. And the plan of your leaders is for you to be cared for, to be accountable, no? Mainly sa lahat po ng mga nasasakupan niya. Ganun po yun. Kaya kung meron kang care group, napakaganda po talaga. Can I hear amen? Amen po ba? So this year, alam natin, 2026 na, dapat ang goal natin ay makabuo tayo ng ating care group ministry. Sino po ang gustong mag-alaga na? Taas nga ang kamay? Be honest. Sino ang gustong mag-alaga na ng mga anak ng Diyos? Tupa. Amen. Palapakan nga natin ang mga kamay na yan. Na talagang, kaya ko na. One thing is for sure,
Kasi lumago na sila. Hindi na sila alagain, kaya sila na ang nag-aalaga. Ikaw, hello? 10 taon na, dumododo pa rin. No? Wag naman. Sabi sa katabi, wag naman. Mag-alaga na tayo ng iba. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Why we do that? Bakit natin ginagawa na mag-care group? Kasi ginagawa namin ang lahat para matulungan ang lahat ng mga kapatiran at mga pumupunta sa ating church. Can I hear amen? Everyone there, diba? After church natin, every Sunday, nag-e-effort tayo. Ano yon? Care group huddle. No? Anong natutunan mo? Wala ba? O sige, huwag kang mag-alala. Pagpipray kita, anong problema mo? Wala kang problema? Okay lang, sige. Pag-pray natin na marami pang pagpapala ang dumating sa iyo. Can I hear amen? Amen po ba? So that is the power of small group or small church. No? Bakit po? Maganda pa rin talaga, maliit ang church. Sabihin niyo po sa akin kung bakit, Pastor. Bakit? Kasi mas personal. Tama mga kapatid? Kumpara sa kunyari, nasa stadium na tayo, sa Baliwag, di ba? Oh. Kung tayo ay 1,000, tayo 2,000, no? So lahat kayo, hindi ko naman makakamayan, kaya makikinig na lang taga kayo ng sermon ni Pastor at pagka sinabi ng Pastor na humayo kayo at patuloy na pagpalain ng Diyos, amen, kanya-kanyang uwi na rin. Tama ba mga kapatid? Tama po ba? Kaya napakahalaga at dapat magpasalamat tayo kasi maliit pa ang church natin and we can choose to become personal sa lahat ng ating mga kapatiran. Si kay brother, kay sister, nagkakaroon ka ng maraming nanay, di ba? Nanay na tawag mo kasi kay nanay, nanay pa rin, kay tatay, marami ka ng tatay, marami ka ring tito at tita, kapamilya sa loob ng church because you have a family in the house of God. Shout amen. Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Kaya yung iba parang ayaw nang umuwi sa kanila eh. Kasi mas masaya pag nasa church. May ganong feeling. Kami po, nung kami nasa Bulacan pa, mas marami kaming time sa church kaysa sa aming sariling bahay. Are you with me, kapatid? Because we can feel the family here. Do you feel being family ng OCW MMI Pampanga? Pumalakpak nga po ang lahat na nararamdaman. Kapamilya ako. Tama mga kapatid? Amen po ba? So, this command is, next, not a new idea. No? Ang pagkakaroon po ng care group or small group is not a new idea. Ito po ay matagal na itinuro ni Lord Jesus. Namatay na nga si Lord umakyat na rin siya sa langit. At binanggit niya yung mga pananalita na yon na love one another as I have loved you. Saan siya nagsimula na nagturo ng kanyang mga salita? Sa mga 12 disciples. Kilala naman natin sila, tama? Hindi ko naman isa-isahin. Pero ang punto, sa 12 disciple na yon, mas pinaliit pa niya. May mas core inner circle pa siya. No? Naging 3 na lang po sila. Si Peter, James, and John. Amen mga kapatid? Bakit? Kasi sa 12, baka nahihirapan pa siya. Parang ang gugulo ng 12 na to. Kukuha ko ng 3. No? Itong 3 na to, ititrain ko para alalayan din yung mga natitira pa na siyam. Nandiyan ba kayo mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? No? Tapos, in Luke chapter 10, nag-appoint naman si Lord ng 70 hanggang 72. Hiwalay po yung 12 iba pa yung 12 dun sa 70 or 72 na disciple. And then, in Acts chapter 2, no, dahil nga isinin niya yung mga 72 disciples, naging mas malawak ang mission ni Lord, no? All nation, lahat ng mga tao na nasa paligid. Kaya in Acts chapter 2, 3,000 ang nadagdag kagad sa church. Nakita niyo mga kapatid? Amen po ba? Bakit? Kasi nakita nila ang magandang pagkikipagkapatiran sa church na iyan. Are you with me mga kapatid? Ever wonder, bakit ayaw nilang pumunta? Baka hindi nila nakikita. Pero nakita, ba't ang saya mo lagi? Saan ka galing, church? Sasabihin nila, sama ako sa'yo. Tama ba mga kapatid? Kasi nakikita nila merong nagbabago at merong nangyayari sa iyo. Are you with me? Look at that, 3,000 na tao. And in Acts chapter 4, no, 2 chapters away lang, nagkaroon pa ng 5,000 men. Lalaki pa lang yon. Ipagpalagay na natin na yung 5,000 na yon may mga asawa. So 10,000 agad sila. Tama mga kapatid? Tapos may mga anak pa yan, may mga bata. So you see that mga kapatid? Nagsimula sa 12, naging 72,
3,000, naging 5,000 plus or 10,000, no? So, ibig sabihin lang po nun, next po, it is a combination of small assemblies or fellowship into large assemblies. Tama mga kapatid? Tama po ba? Nagsimula sa maliit, sapagkat napakahirap po na alagaan pag napakarami natin. Lalo pag sabay-sabay po. Tama mga kapatid? Tama po ba? Halimbawa, ang isang membro siya, nauuhaw ako, pastor, nauuhaw ako. No? Lahat na sila nauuhaw. No? So, papaano mo ngayon sila pagsisilbihan? Ito po'y magagawa natin kung lahat tayo ay mayroong care group na kinalalagyan. Kaya sabi sa katabi, may care group ka na ba? Tama ba mga kapatid? Are you with me? Hindi kaya ni pastor lahat. Hindi kaya ni brother, ni sister lahat. Kaya dapat po, sa ating church, nagpo-produce tayo ng mga care leaders. No? Leaders, sabi nga natin leaders. No? Why? To care for you. Tama mga kapatid? Para may mag-care naman sa iba. Kaya ito ang goal natin. Ang tanong ay, meron ka na bang care group? Meron na po ba mga kapatid? May kumukumusta na ba sa'yo pag nawawala ka? Di ba? May nagpa-follow up ba sa'yo? Praise the Lord. Bakit? Kasi may nag-care na sa iyo. Ever wonder, bakit pastor ang tawag natin care group? Ba't hindi lang small group? No? Care group, kasi gusto ko nag-care tayo, hindi lang sa ating sarili, kundi sa ating kapwa din. Can I amen? Do you care? Amen po ba? Kaya kung nag-care ka, sabihin sa katabi, mag-care group ka na. Palakpakan natin ating Diyos sa buhay. Shout amen! Mamaya po, huwag kayong uuwi, mag-care group muna kayo. Amen mga kapatid? Amen. So, sabi ni Lord Jesus, next, a new commandment I give you. No? So, bagong utos ang ibinigay ng ating Diyos na buhay. And this verse that I want to focus on is, next po, John chapter 13, verse 34. Nandiyan po yan. Sabi diyan, a new commandment I give you, that you, love one another just as I have loved you. Inulit-ulit. You also are to love one another. Sa mga naturuan ko po ng hermeneutics, the art of interpreting the Bible. Pag sa Bible, nakita mo 2 beses na inulit-ulit, ang ibig sabihin nun, very important. Sabi mo nga, very important. Sa verse na to, anong very important? That you love one another. Amen mga kapatid? Amen po ba? Na laging pinapakita po rito, inuulit-ulit, mahalin mo ang iyong kapwa kagaya ng iyong sarili. Do you get that, mga kapatid? Are you still with me? Amen. Now, the question is, next po, what's new about the commandment to love each other? No? Anong bago? Anong nasa isip ni Lord nung sabihin niya ang mga kataga na ito? No? So, maganda nating masagot ito. Bakit? Sapagkat nung sinabi niya ang utos na ito, every Christian, lahat po tayo are under authority. Sabihin natin, utos. Yan. At may utos sa atin. Sino nag-utos? Si pastor ba? Hindi po eh. Sino nag-utos? Ang Diyos, ang Panginoon. Ano po ulit ang utos? Balikan natin. John 13 verse 34. Yan. A new commandment I give you. What is that? That you love, no? One another. Now, yung word na love, alam naman natin, it means from the Greek word agapao. Sabi nga natin, agapao. Yan. Ibig sabihin nito, it is the verb of the noun agape. Are you familiar with agape? Diba? Yung agape kind of love, yung love ni Lord sa atin, unconditional. So, ang agape is the noun. So, hindi pa yun yung action. Ang agapao, ito yung kumikilos na pag-ibig ng Diyos. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Amen. Kaya ang meaning po niyan, sabi niya sa ating definition, of a person is to welcome. No? Pag sinabing agapaw one another, ibig sabihin, Sister Sandip, welcome them. Kayo po ba nagwe-welcome ng ating mga kapitbahay, mga kamag-anak sa ating church? Wini-welcome niyo po ba? Pastor, paano nga i-welcome? Di nga na-invite. Amen mga kapatid? Are you with me? Amen? So you welcome them. Dalhin nyo sila. Sabi sa katabi, dalhin natin sila sa ating church. Are you with me mga kapatid? What else? To entertain. Di ba? Hanggat maaari, para ma-feel nila, ang ganda sa church na yan.
VIP talaga ako. Tama ba mga kapatid? Are you with me? Amen po ba? What else? To value. Sabi nga natin, value. No? Pinapahalagahan ka. No? Sa amin, parang walang kwenta ang tingin sa akin. Dito sa church na ito, wow, grabe ang tawag nila sa akin, brother, sister. Tama? Kapatid. Are you with me mga kapatid? To be fond of. Alika nga rito, taba mo talaga. Ang lusog-lusog mo talaga. Ang ganda-ganda mo talaga. Atin ka ulit, ganda ha. Para dumami ang cute dito. Are you with me mga kapatid? You are so fond of them. Gustong-gusto mo sila na makasama. Tingnan mo ang katabi mo. Gusto mo bang makasama yan? Sa kabila naman, tingnan mo. Gusto mo bang makasama yan? Baka nagkakasawaan na, no? It's about time na magdala ka naman ng kaluluwa na bago. Are you with me, kapatid? What else? To love dearly. No? Na, alam mo, kapatid, mahal kita sa Panginoon. Sabi niya, gugutom na ako eh. Bahala ka na dyan. Are you with me, kapatid? Mahal mo siya? Sabi niya, nagugutom siya at meron ka namang konting naiipon dyan, ilibre mo. Sabi niya sa katabi, ilibre mo para bumalik sa church. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Hindi naman to pinipilit yung mayroon lang. Are you with me, kapatid? Kasi you value them. You love them dearly. Do you get that, mga kapatid? Yun yung inuutos ni Lord na to love one another just as I have loved you. You also are to love one another. Do you get that, mga kapatid? Amen po ba? Amen. Now, if you are a follower of Jesus, you are a Christian, you are a child of God, anak ka ba ng Diyos? Amen? Then you are a person under that authority, under that command. Hindi na ikaw ang masusunod. Hindi na rin ikaw ang magdidikta na, hindi, ako lang ang mag-church, wala akong dadalin, Lord, wala. Hindi mo pwedeng sabihin yon. Ang sinabi ng Diyos, magdala ka, no? Magligtas ka ng isang kaluluwa, then ikaw ay inuutusan. Sabi sa katabi, inuutusan ka. Nino? Ni Lord. Sinong Lord? Para malinaw, si Jesus. Sabi, inutusan ako ni Lord. Sinong Lord? Si Lourdes. No? Asawa pala niya. Andiyan ba yung mga kapatid? Linawin mo. Sinong Lord ang nag-uutos sa'yo? Sino? Everybody? Jesus! Sabi nga natin, Jesus. Amen po mga kapatid. Now, kilala mo ba si Jesus? Kilala ka ba niya? Anong relasyon niyo sa isa't isa? Madali nating nasasagot kasi, Lord, alam mo yan ha. Example, kilala ka ba ni Mayor? Sino Mayor dito? Kilala niyo? Ako. Kilala ka ba ni Mayor? Hindi. Anong relasyon niyo sa isa't isa? Yun yung tinutukoy ko. Kilala mo nga si Jesus. Kilala ka ba ni Jesus? Hindi ko alam. Paano ka makikilala? Pag naging anak ka ng Diyos. Amen mga kapatid? Are you still with me? Amen? Kaya sinasabi dito, pag inutusan ka ng Panginoon, susunod ka na. Bakit? Ano mo ba si Lord? Ano bang Tagalog ng Lord? Panginoon. Pag sinabing siya ang Panginoon, sinong masusunod? Yung Panginoon o yung ikaw? Ang Panginoon. Tama mga kapatid? Tanong, Panginoon nyo ba si Lord Jesus? Siya ba ang dapat masunod sa buhay natin? Iniutos ba niya na magmahalan tayo sa isa't isa at magdala ng kaluluwa? Look at this. Luke chapter 6 verse 46. Everybody, so why do you call me Lord when you won't obey me? No? Tagalog, bakit mo tinatawag na Panginoon si Lord Jesus? Hindi mo naman siya sinusunod. Sa New Century Version, sa baba, why do you call me Lord, Lord, but do not do what I say? No? Bakit Panginoon ka ng Panginoon? Pray ka ng pray, hingi ka ng hingi. Panginoon ang tawag mo sa kanya, hindi Panginoon. No? Pray ka ng pray, pero bakit hindi mo siya sinusunod pag siya naman ang nag-utos sa atin? Are you with me, mga kapatid? Dapat po ay sumunod tayo sapagkat inuutusan tayo. Are you still with me, mga kapatid? Amen po mga kapatid. Ano bang nais ni Lord dito na gawin natin sa verse na ito? That we love each other bilang mga tagasunod ni Kristo. A new commandment I give you, sabi nga niya. This new commandment is not a suggestion,
It is not a new idea. It's not a new possibility. Not even a lifespan or option, no? Na, sige, gagawin ko, hindi. It is a new commandment. Bagong utos. Sabi nga po, utos. At pag utos, dapat ito ay sinusunod natin. Do you get that, mga kapatid? Amen po ba? So now, dahil Panginoon mo si Lord Jesus, are you ready to obey the Lord? Palapakan nga natin ating Diyos na buhay. Are you still with me? Amen po ba? Kasi alam mo ang relasyon mo sa Panginoon. Now, let's answer the question and focus on this. What's new about Jesus' new commandment? Ano nga po ba ang bago sa pinag-uutos ng ating Panginoong Kristo? And nung inaaral ko po ito, I see two answers that is implied in this verse. No? Kasi sabi niya ron, ang sagot po dyan ay makikita dun sa ikalawang half ng verse kanina, ng John 13:34. Sabi niya doon, just as I have loved you. No? Nakita niyo po yung mga kapatid? So, bakit niya sinabi na bago ang utos na ito? Bakit? Andiyan ang sagot. Kasi sinabi niya yung salitang as or just as sino yun? Jesus have loved you. You get that, mga kapatid? Mahalin mo si brother. Mahalin mo si sister kahit matigas ang ulo. Bakit? Kasi minahal din kita. Are you with me, mga kapatid? You have a reference there. No? Bakit ko gagawin ito? Kasi si Lord, minahal din niya ako. Are you still with me, mga kapatid? Amen po ba? So makikita natin dito, dalawa na no? Yung command to live out the love of Jesus. Ibig sabihin po noon ay, ikaw po ay nagagawa mo na ipamuhay, i-apply ang inuutos niya kahit sa mga hindi kaibig-ibig. No? Bakit? Kasi pinakita na ni Jesus yung pagmamahal niya sa atin na mga hindi kaibig-ibig. Tatanungin kita, kaibig-ibig ka ba? Are you lovable? Diba minsan, Lord, matigas ang ulo ko Lord, minsan hindi ako sumusunod. Tama po ba, mga kapatid? Pero minahal tayo ng ating Diyos na buhay. Are you still with me? Maging malinaw po ito. Nagagalit or napagsasabihan lamang po kayo ng mga care leaders ninyo, ng mga leaders natin, kasi mahal kayo ni Lord. Sabihin sa katabi, mahal kayo ni Lord. Kaya, nagko-concern na rin kami. Tama ba, mga kapatid? Amen po ba? Kasi, kaya huwag niyo pong ilalayo yung sarili niyo sa church na napagsabihan ka lang, tas hindi ka na nag-church, ayoko na dyan, galit sila sa akin. Brothers and sisters, pinapaalalahanan lang namin kayo, nagkikare lang naman po kami. Bakit? Magkakamag-anak ba tayo? Pinsan ko ba kayo? Tama ba, mga kapatid? Kayo ba'y kamag-anak ko? Hello? Hindi po. Pero bakit? Ganon magmalasakit si pastor, si care leader sa akin, kasi mahal ka rin ni Kristo. Kaya mahal na rin kita. Can you hear amen? Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Are you still with me? Papatunayan ko yan sa inyo. May mga care group tayo dito, nalalapit. Ate, pwede bang tulungan mo ako sa ganito? Either financial, either sa material, no? At kung ikaw naman ikaw ang leader niya, bibigyan mo talaga Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? Aabutan mo siya talaga. Bakit? Dahil ba mabait ka? Hindi. Dahil mabait si Lord sa iyo at mahal tayo ng Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Amen po ba? Kaya yung ikalawa dyan is to live on the love of Jesus. Bakit? Naranasan mo talaga, mahal ako ng Diyos. Naranasan nyo bang mahal kayo ng Diyos? Totoo ba yan, mga kapatid? Gaano ka kamahal ng Diyos, iniwan niya ang langit. Niyakap niya ang ating kasalanan at karumihan para ikaw at ako ay mapunta sa langit, hindi sa impyerno. Amen, mga kapatid? Amen po ba? Lagi yung sinasabi, lalo sa mga lamay, ang impyerno ay mapupuno ng mga tao, hindi dahil tinanggihan sila ni Kristo. Mapupuno ang impyerno dahil marami ang tumatanggi kay Kristo. Amen, mga kapatid? Kaya ibig sabihin, kahit masama kang tao, kayang-kaya kang patawarin ni Kristo at kayang-kaya kanyang dalhin sa langit. Can you hear amen? Remember the story nung nakapako sa gilid ni Kristo? Diba? Sabi niya, Lord, alam ko, ikaw ang Panginoon. Alalahanin mo ako sa iyong paghahari. Anong sabi ni Lord? Ngayon din. Now,
Today, dadalin kita sa paraiso. Can you hear amen? Yung criminal na yon talagang gumawa ng masama sa kanyang buhay. But at that instant, if you believe in Jesus, bibigyan ka ng Panginoon ng bagong buhay. Amen mga kapatid? At ang bagong buhay na yan, ikaw ay pupunta sa langit kasama ng Panginoon. Shout amen! Palapakan natin ang Diyos na buhay. So mahal ka ba ng Diyos? Yes. Napakamahal ka ng Diyos. Kaya huwag mong sasayangin ang iyong buhay. Gamitin mo ito sa Panginoon. Are you still with me? Amen po ba? Now, are you ready na magmahal din ng iyong kapwa? Because this is not a new idea. Even in the Old Testament. Sabihin natin Old Testament. Utos na ito eh. Look at this. Leviticus 19 verse 18. Everybody, you shall love your neighbor as yourself. Amen na kapatid? Mahalin mo ang iyong kapwa, ang iyong kapitbahay per se. Sabi diyan, kagaya ng iyong sarili. Ginugutom mo bang yung sarili? Ginugutom mo bang yung sarili? Hindi po. Kaya dapat daw, wag mo ring gutumin ang iyong katabi. Amen, kapatid? Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid? No? Ganun po yun. Pinagpe-pray mo ang iyong sarili? Yes. Pagpe-pray mo din ang iyong katabi, ang iyong kapwa. Can you hear amen? Neighbor ay katabi. Tama, mga kapatid? Tama po ba? Sila yung mga tao na dapat sila yung naaabot mo kasi sila yung mas malapit sa iyo. Tama ba, mga kapatid? Hindi, gusto ko doon sa malayo. Doon ako magmi-mission. Brothers and sisters, napaka-imposible. Tama ba? Ang dalin mo ay yung mga malalapit sa iyo, your neighbor. Amen na kapatid? Kapitbahay mo, kamag-anak mo, kapamilya mo, kapatid mo, mahal mo sa buhay kasi mahal din sila ng Diyos na buhay. Shout amen! Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? So, there are two ways, next, why the commandment to love each other is new. No? Ano po yun? Silipin natin. Number 1, everybody, living out His love. No? Ibig sabihin po ay pinamumuhay natin ang kanyang pag-ibig. Amen po mga kapatid? The basis of this first kind of newness is found earlier. Kanina binasa natin sa John chapter 13. At sabi doon, Jesus does at the very beginning of this chapter para maipaliwanag niya sa mga disipulo niya, bakit niya sinabi, mahalin mo ang iyong kapwa kasi minahal din kita. Amen na kapatid? Kasi madaling mag-utos na, linisin mo yan, gawin mo yan. No? Bakit mo ba utos ka ng utos? Kasi kanina pa ako nagtatrabaho mula alas 6 hanggang ngayon. Ikaw naman. Tama mga kapatid? Pwede bang tulungan mo ako? Are you with me? And at this point, iniutos ni Lord to love one another as I have loved you kasi may una siyang ginawa. Amen mga kapatid? And let's look at the context going back on verse 1. Kasi chapter 13 po ito. Let's look at verse 1. Ang story po nito is about Jesus washes the disciples' feet. Familiar story? Familiar po ba kayo? Yung hinugasan ni Lord ang mga paa ng disipulo. Narinig nyo na po ba? Taas ang kamay naman nakarinig na. Ayan. Sabi rito, John 13:1. It was almost time for the Jewish Passover feast. Jesus knew that it was time for him to leave this world and go back to the Father. He had always loved those who were his own in the world, and he loved them all the way to the end. No? Sa Tagalog, alam ni Lord, babalik na siya sa langit, sa Ama. Pero mahal na mahal niya yung mga anak niya na narito sa lupa. No? So, ipapakita niya ngayon at pinakita na niya kung paano niya minahal ang mga anak niya. Verse 4. Next po, everybody. So during the meal, Jesus stood up and took off his outer clothing, taking a towel and wrapped around his waist. Look at that. Habang sila'y kumakain, no? Tumayo si Jesus, kumuha ng towel, tinanggal niya ang kanyang damit, kumuha ng towel at itinali niya sa kanyang bewang. Bakit niya ginawa ito? Verse 5, then he poured water into a bowl and began to, everybody, wash the followers' feet. No? Anong ginawa ni Lord? Hinugasan niya ang mga paa ni Lord. Kaya mamaya po, paglabas dyan, maglalagay kami ng batya, tsaka ng timba.
At kung gusto nyong gawin ito, okay lang. Kaya nyo bang gawin? Hello? Are you with me, mga kapatid? At anong gagawin? Anong sabi diyan sa kasunod? Next po. Drying them with the towel that was wrapped around them. Look at that. Kompleto ang kanyang serbisyo. Binasa niya, nilinisan niya, hindi natapos doon. No? Tinuyo niya ang mga paa. Parang kami ni Raven kahapon dito sa children's room. Binasa ni Brother Rowell dahil aming inisprayan ng tubig para malinis para sa mga bata. Pero hindi kami nakontento. Tuyuin na rin natin. Tama mga kapatid? Kaya yan, lampaso kami, lampaso. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? So si Lord naglingkod na, kumpleto pa. Sabi sa katabi, kumpletuhin mo na. Nagbigay ka na ng tinapay, palamanan mo na. Amen mga kapatid? Kung meron ka pa dyan, may barya ba, soft drinks naman. Are you with me mga kapatid? That's how you love your neighbor as you love yourself. Are you with me? Verse 12, talon tayo sa verse 12. Ayan, tumalon na. After Jesus had washed their feet, He put His outer garment back on and returned to His place at the table. No? Tapos na siya, hinugasan niya yung mga paa ng disipulo. Bumalik siya sa kanyang pwesto. What's the question? Everybody, do you understand what I have just done to you? He asked. No? Naiintindihan niyo ba? Bakit ko hinugasan ang inyong mga paa? Tanong ni Jesus. No? 13, you call me teacher and Lord, and it's all right. It is right that you do so because that is what I am. No? Tinatawag niyo akong guro, Panginoon, tama yan. Kasi yun naman talaga ako sa inyo. No? Verse 14, I, your Lord and teacher, have just washed your feet. You then should wash one another's feet. 15, I have set an example for you. Sabi nga natin, example. No? Magandang halimbawa for you. So that, everybody, so that you will do just what I have done to you. Look at that. Jesus is giving us a pattern. Acted love sa kanyang mga mahal sa buhay. Siyempre, dapat ang punto mo doon ay mahal mo talaga ang iyong kapwa, ang iyong kapatiran. Mahal mo ba ang iyong kapatid? Tingnan mo ang katabi mo ulit. Mahal mo ba yan? Sa kabila naman. Sa likod. Mahal mo ba yan? Pinakita ni Lord, gaano niya kamahal ang mga disciple. Paano? Naghugas ng paa. Madali o mahirap? Napakahirap. Tama mga kapatid? Talaga, maglalagay kami doon ng batya. Tingnan natin kung may maghuhugas mamaya. Are you with me? At palagay ko, siguro may gagawa, pero do you understand? Bakit mo ginagawa yan? Dahil hinamon ba kita? Bakit mo ginagawa yan? Kasi mahal mo yung hinuhugasan mo ng paa. Tama mga kapatid? Sinundo mo na kahit napasaway. Mga kapatid? Kasi mahal mo siya sa Panginoon. Amen mga kapatid? Kaya sabi ng verse 34 kanina, John 13 diba? Just as I have loved you. No? Kaya sinabi ni Lord, mahalin mo ang iyong kapwa kasi minahal kita. Hindi ka na ngayon nagtataka, hindi mo hinuhulaan, bakit ba sinasabi nitong Kristo na ito na mahalin ko ang aking kapwa? It is because of the word just as. Sabi nga natin, just as. No? Sa Tagalog, basahin natin. Yan, mas maganda po sa Tagalog. John 13:34. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa. Na kung papaanong inibig ko kayo, ay ano daw? Mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Amen na kapatid? Paano ba niya tayo inibig ng mga alagad? No? Papaano? Kung papaanong inibig ko kayo. No? Sabi sa verse 15, I have set an example. No? Nagbigay ako ng halimbawa so that you will do. No? Gayahin ninyo. Ito yung example ko. Hugas ng paa. Gawin natin ito kasi ginawa din ni Kristo. Are you still with me mga kapatid? Amen po mga kapatid. Now, what is foot washing? Ano nga ba yung paghuhugas ng paa? It is the lowest and it is the hardest thing to do. Sinabi ko sa inyo nung natakal natin ito. Ito po yung pinakamababang uri ng paglilingkod. Most humble and hardest task to perform. Bakit?
binibreak niya yung pride mo. Are you with me, kapatid? Yung social status mo, yung self-sufficiency mo. Sinabi ni Lord, oo, teacher niyo ako. Oo, Panginoon niyo ako. Pero tingnan niyo kinuha ko yung tuwalya, yung tubig, hinugasan ko ang inyong mga paa. Are you with me, kapatid? Sino sa inyo ang nakatapos ng teacher? Taas nga kamay. Mga madam? Engineer. Taas nga kamay. Ano pa bang mga accountant? Yan? Mga business. Mga boss. Mga mayayaman. Mga hari ng bahay. Mga reyna ng bahay. Ayan lakad si reyna, lakad si hari. Tapos bigla siya lumot. Ako na maghugas ng paa mo. Kahit alam ko na graduate ako ng engineer, ako ay isang piloto, isang architect, pero dahil mahal kita, ako na maghuhugas ng paa mo. You get that, mga kapatid? Ganon ang ginawa ni Jesus. Palapakan nga natin si Lord. Mula sa langit, siyang Panginoon ng Panginoon. Pero sabi niya, ito lang, simple. Ginawa ko, gawin din ninyo. Ang alin, magpakababa. Tama, mga kapatid? Your sense of pride na feeling mo, hindi ako mag-aayos ng upuan. Hindi nga ako inutusan sa bahay Tapos dito sa church, yung mga anak ko, inuutusan nyo, hoy! Hindi po totoo yan. Ginagawa natin ito, hindi tayo nagle-labor nga Actually, si pastor, wala ring bayad dito Kayo rin, hindi naman binabayaran. Tama, kapatid? But why we do what we do? Ba't natin ito ginagawa? Kasi mahal natin ang Panginoong Yesus. Pumalakpak nga po ang lahat na nagmamahal sa Panginoong Yesus. Kung wala ang Panginoong Yesus, mag-uwian na lang tayo. Are you with me, kapatid? Amen po ba? So, ipaliwanag pa natin na mas malinaw, what are the clear example or pattern of love to be followed? Ano yung mga dapat natin gawin? Dalawa po yan. Sulat nyo, letter A, laying aside status and becoming a servant. No? Isasantabi mo na kung ano yung status mo. Mayor ka, kapitan ka, kagawad, engineer, madam, sir, boss. Isa-set aside mo raw ito at ikaw ay maglilingkod as a servant. Kaya ba natin gawin? Parang mahirap. Pero kung mahal mo si Jesus, mahal mo na rin ang iyong kapwa. Can you hear amen? Philippians 2:3, look at this. Don't do anything from selfish ambition or from a cheap desire to boast. Ba't mo ginawa yan? Ba't ka nagbigay? Gusto mo lang magyabang? Don't do that. Sabi sa katabi, don't do that. Tama mga kapatid? But, look at that. Be humble toward one another. Ano yung unang sinabi? Be humble. Magpakababa. Always considering others better than yourself. Amen mga kapatid? Kasi minsan gusto mo, ikaw ang laging sikat, ikaw ang laging magaling, ikaw ang laging pinapupurihan. Don't do that. Isipin mo naman ang iba para sila rin ay makinabang sa pagpapala ng Diyos. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Now, this is ideal inside the church. Tama mga kapatid? Pag sa labas yan, baka, sino ka? Tama ba mga kapatid? Sa trabaho, hindi mo rin magagawa yan. Sa mall, hindi rin. Sa kalye, hindi rin. Saan mo lang yan pwedeng gawin? Sa loob ng church. Are you with me mga kapatid? Because it involves two things. No? Yung status mo, ibababa mo, magulat kayo. Yung mga naglilinis ng upuan na yan, manager pala ng isang malaking kumpanya. No? Yung mga nagpa-park pala dyan sa likod, tricycle lang dala, hindi mo alam, may ari pala ng mga mall. Hello? Are you with me mga kapatid? May ari palang mga negosyo. Are you with me mga kapatid? So you set aside your rank, your status, your prestige, your privilege, and you serve as a servant. Yun ang ginawa ng Panginoong Kristo. Philippians 2:7, look at this. He, sino yan? Jesus, made himself nothing. He took the humble position. Ano yan? Of a slave and appeared in human form. No? Siya yung nagpakaalipin, alila, katulong, tagapagsilbi. Appeared in human form. Now, napakahirap bang maging tao? Sino sa inyo nahirapan na maging tao na? Nasabi ko, sana may powers ako. Sana, ako. Diba? Bakit? Pag tao ka, you are prone to temptation. Tama? You are prone to sin. You are prone to make mistake. You are prone to danger and even death. No? Napakaraming mga problema pag tao ka. Pero pinili ng Lord yun. Bakit? Kasi mahal kanya. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. So back to John 13:14. Again, next po.
I, Jesus, your Lord and teacher, just have washed your feet. You then should wash one another's feet. Amen na kapatid? Amen po ba? By virtue, ang status ni Lord na nagsasalita, pinakamataas na siya. Actually, nung binasa ko yan, binigay na sa kanya lahat ng kapangyarihan. Pwede nga isang pitik niya lang, patay lahat ng mga umaapi sa kanya. No? Sa isang salita niya lang, ay kaya niyang lipulin ang mga matitigas ang ulo. Pero, sige, sabi niya, Lord niyo ako, Panginoon niyo ako, no? Pero I am obliged to wash your feet. Bakit? Para manalo ako maging sa puso ng mga sumusunod sa akin. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Amen po ba? Kasi, kahit ikaw ang pinakamakapangyarihan, at ang isang tao ay tumanggap kay Kristo, wala kang magagawa eh. Tama mga kapatid? Pero pag nakita niya na nagkikare ka sa kanya, you will earn the respect. No? At ang tao na yan, sasabi niya, ibang klase ito. Nagpakababa, kaya ako rin ay magpapakababa na at tatanggap sa ating Panginoong Kristo. Can you hear amen? Sabi ng Lord, hindi ko na-ari ang Panginoon ako, na ako ang may-ari ng lahat ng bagay sa mundong ito. I will serve you. Amen na kapatid? At meron po tayong kantang composition yan. Pinakanta ni Brother Ram na, I will serve you. I will worship you. Amen na kapatid? So ganun din tayo. Tayo ay inuutusan ng Diyos to count others more significant than ourselves. No? Mas mahalaga na yung kapatiran, mas mahalaga na yung katabi mo, mas mahalaga ng ibang tao kaysa sa iyong sarili. Are you with me, kapatid? Amen po ba? O, tingnan nyo, yung ibang mga Christian talaga na devoted sa Lord. Kahit minsan ay nakaka-absent na sa kanilang trabaho. Bakit? Kasi may assignment sila sa church. Are you with me, kapatid? Na minsan ay nakaka-absent na, nalilate na sa kanilang mga ginagawa, sa school, sa trabaho, sa bahay, di na nakapaglaba. Bakit? Kasi may pinapagawa ang Lord sa kanila. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Kasi you put aside everything at inuuna mo ang maglingkod sa ating Diyos na buhay. Kaya pag inuna mo ang Diyos, uunahin ka na ng Diyos sa lahat ng iyong pangangailangan. Hindi ka magkukulang sa lahat ng iyong pangangailangan. Shout amen! Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Are you learning so far? Amen. Letter B. Ano naman po yung pangalawa? No, everybody? Engaging in practical deeds of helpfulness. Amen na, kapatid? So, ito naman ay pagtulong, literal, practical. Bakit? Nung unang panahon, dilakad ang mga tao. At naglalakad sila sa malikabok, maputik na daan, maruming kalsada. Kaya ano nangyayari sa mga paa nila? Nanggigitata. Nagkakaroon ng dumi, lalo na yung mga pasmado. Amen, kapatid? Do you get that? Amen po ba? So, the dirty work had to be done. No? Marumi ang paa ng mga tao, dapat may maglinis. Brothers and sisters, iniwan ni Kristo ang kanyang sense of entitlement. Panginoon, Diyos, makapangyarihan, iniwan niya ito. What He did, He served. Naglingkod siya. Sabihin sa katabi, naglingkod ang Panginoon. Ikaw pa kaya? Handa ka bang maglingkod para sa Diyos? Amen ba, mga kapatid? So, sa panahon natin ngayon, sinabi ko nga kanina, mayroon pa bang maghuhugas ng paa? Meron pa po ba? Honestly, sa ngayon, feeling mo lang, maghugas ka ng paa mamaya. Meron ba mong magtatas ng kamay? Maghuhugas ako ng paa. Meron ba? Yan. Sige, praise God sa mga nagtaas. Palapakan na natin sila. Paa ng iba, hindi nyo paa, ha? Lilinaw ko na ulit. Sinong maghuhugas ng paa ng iba? Ulit. Ha? Amen? Amen? Palapakan natin si Lord. Pakilista yung mga pangalan. Brothers and sisters, let us put it in a practical way. In the modern day, ang equivalent po ng paghuhugas ng paa or foot washing are the following. Ayan. Next po. Ayan, pakipindot na lang. Number 1 is acts of service. Ibig sabihin, tinutulungan mo ba yung kapitbahay mo? Tinutulungan mo ba? Nagwawali siya ng bakuran, ang daming dahon. Tinulungan mo? Watching their children. Sa mga stress na mga magulang, di ba? Ako muna mag-alaga ng anak mo, ang dami mo ng problema. Tama?
or taking lahat ng mga task na ginagawa nila dahil tinutulungan mo sila. Can you do that? Number 2, what else? Listening. No? No? Offering undivided, empathetic attention sa mga nag-struggle sa buhay. Minsan, hindi kailangan ng pera ng tao. Ang kailangan lang niya, yung makikinig sa kanya. Tama mga kapatid? Amen po ba? What else? Number 3, humility. No? Pagpapatawad sa iba. Hindi ka na nagre-react pag may ginagawa siya. Amen mga kapatid? Ayun na naman siya. Sige, makaisa ka pa, isa pa. Bibingo ka na. Forgiveness or humility. Amen mga kapatid? Number 4, what else? Financial, practical aid. Binabayaran mo yung kanyang kuryente. Binabayaran mo yung pang-tuition ng anak niya. Na all. Sana all. Are you with me, kapatid? Or ano pa? Sa pamasahe, nililibre mo. Ako na. Kumain kayo ng sabay, nagkasabay kayo nagkataon, yung pala tinataon niya lagi magkasabay kayo. Binabayaran mo na, ako na bahala. Lagi na lang. Hello? Number 5, ano yon? Symbolic acts. The literal washing of the feet in some church tradition are on iba-ibang ginagawa nila. It acts as washing away the stress, no? Ang kapatid mo. It washes away the shame or the dirt na pumapasok sa kanya sa mundong ito. Ikaw ba ay nakakaalis ng stress ng iyong kapwa? O lalong na-stress sa'yo pag nandiyan na siya? Symbolic. Are you with me, kapatid? Sa 5 na yan, ano ang kaya mong gawin? Sige nga. Number 1, kaya mo? 2. Number 3, kaya mo? Number 4, kaya mo? 5, kaya mo? Oh. Kung kaya mo yan, nahuhugasan mo na rin ang paa ng iyong kapwa. Palapakan nga natin ating Diyos na buhay. So look at this pattern, no? Sabi ng Panginoon, ako ang Panginoon mo, ako ang Diyos mo, ginawa ko yan, kaya kapatid, Gani Versosa, gawin mo rin ito. Kasi nagawa ni Lord, magagawa din natin. Sino ba naman tayo? Amen? Yaman ka na ba? Diba? Are you with me, kapatid? Kaya ba natin gawin? Kaya. Bakit? Nagawa ng pinakamayaman na Diyos at Hari na nasa langit. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos sa buhay. And finally, dito tayo magtatapos. Mabilis na lang to. Number 2 is living on His love. No? Sige nga, sabihin natin, living on His, pakipindot, naghang. Living on His love. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Si Lord, sinabi niya na, mahalin mo na yung kapwa mo na yan ng makulit, yung matigas ang ulo. Hindi ko kaya, Lord. Kaya mo na. Bakit? Binigyan kita ng kapangyarihan. Amen na, kapatid? And that is the Holy Spirit. No? Anong koneksyon? Magagawa mong umibig sa iba kasi konektado ka na sa Ama at sa Anak at sa Banal na Espiritu. Tama, mga kapatid? Kung ako lang, bahala ka sa buhay mo. Diba? Pero dahil nandyan si Lord, kayang-kaya na natin. Can you amen? Are you still with me? Our connection to that power by being connected to God. Look at this. John 15 verse 9 to 10. I love you just as the Father loves me. Remain in my love. Then, if you obey my commands, you will remain in my love just as I have obeyed my Father's command. And look at that. Inuulit na naman. Remain in His love. Sabi ko sa inyo, pag inuulit-ulit, mahalaga. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Bakit namamahal ni Kristo yung mga matitigas ang ulo? Kasi minamahal siya ng Ama. Amen, mga kapatid? At siya'y nananatili sa pag-ibig ng Ama. At kung tayo nananatili sa pag-ibig ni Kristo, kaya rin nating mahalin ang ating kapwa. Are you with me, mga kapatid? So what is the key? Next, malapit na po. The key to Jesus' love is, everybody, to remain in my love. Anong susi? Remain. Sabi mo sa katabi, remain. Manatili ka. No? Sa pag-ibig ni Kristo. Mag-church ka pa rin. No? Tama, mga kapatid? Amen po ba? Stay connected with the Lord. Bakit? Kasi mahal na mahal ka pa rin niya. Amen po, mga kapatid? Kagaya po ng ubas, di ba? The vine and the branches,
Ang isang sanga, ayan, sa mga mangga, ang isang sanga na putol, natagpas na, namumunga pa ba yan? Di na. Unti-unti yang mawawala at mamamatay at matutuyo. Same thing sa ating mga anak ng Diyos. Pag malayo tayo sa vine, sa ating Diyos sa buhay, apart from Jesus, we can do nothing. We don't have power to love others. Tama mga kapatid? Amen mga kapatid? Kaya salamat na lang sapagkat si Lord, hindi Kanya iniiwan, hindi Kanya pinababayaan. Shout amen. Palakpakan natin ating Diyos sa buhay. Hindi mo kayang mahalin si brother na matigas ang ulo. Hindi mo kayang mahalin si sister na pasaway o kaya si leader na mayabang. Hiwalay sa Diyos, wala kang magagawa. Kaya stay connected. Amen na kapatid? Trust Jesus and treasure Jesus. Anong ibig sabihin ko? Dapat si Lord ay mahalaga sa'yo. Treasure ba si Jesus sa'yo? Kaya pag sinabi, Wednesday, punta ako dyan. Bakit? Mahal ko si Lord. Sunday, punta ako dyan. Mahal ko si Lord. Meron tayong online. Sige, makinig ako. Bakit? Mahal ko si Lord. He is my treasure. Can I hear amen? Amen mga kapatid? And do you trust the Lord? Nagtitiwala ka ba sa Panginoon? Na, Lord, sige, kahit na umabsent ako ngayon sa trabaho, alam ko, ipagkakaloob mo ang lahat ng aking pangailangan. Nagtitiwala ako sa iyo. Amen mga kapatid? And if you do that, God will honor your faith. Nagtitiwala ka sa Kanya at sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya, wala pang nabibigo noon at sa ngayon. Amen po mga kapatid. Palapakan nga natin ating Diyos sa buhay. Bakit? Nangyayari ang lahat ng bagay para sa ating kabubuti. Tama mga kapatid? Halimbawa, sige, sumunod ka sa Lord, pero parang hindi naging maganda ang iyong buhay. Magtatampo ka ba sa Diyos? Magtatampo ka ba? Hindi po. Bakit? Last verse. Tayo po tayong lahat. May pangako ang Panginoon. Everybody, we know. Sabi nga natin, we know that in all things, God works for good with those who love Him, those who have called according to His purpose. Amen na kapatid? Alam mo all things work together for good. Saan? Yung mga pangit, nagiging good, nagiging maganda. Bakit? Because you love the Lord. Do you love the Lord? Stay connected with the Lord. Remain in the Lord para magawa mo rin ang kanyang mga utos. What is that command? That you love one another just as the Lord has loved us. Amen na kapatid? May natutunan po ba kayo? So what is our Macarius challenge, everybody? Everybody? Remain in the love of Jesus. Isa pa nga po malakas. Remain in the love of Jesus. Amen po? Amen po ba? Hiwalay sa Diyos at kay Kristo, hindi mo magagawa ang agape love. Hindi mo maiibig ang iyong kapwa. So anong hamon? Remain in Jesus' love. Amen na kapatid? Shall we pray? Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat basic, napakasimpleng pag-aaral ang binigay mo sa amin, pero napakabigat, Panginoon. Because you have shown us the pattern, the illustration ng mabigat na dahilan ba't mo kami inutusan na mahalin namin ang isa't isa, kagaya ng aming sarili. Dahil ginawa mo na ito para sa amin, Panginoon. Na hinugasan mo ang mga paa ng mga hindi kaibig-ibig, ang mga matitigas ng ulo, ng mga walang pananampalataya, mga nagdududa sa iyo, na minsan po ay nagpapatumpik-tumpik sa kanilang paglilingkod. Panginoon, salamat po, sapagkat ang iyong pag-ibig ay unconditional. Hindi ka nakatingin sa aming performance, nakatingin ka sa performance ni Kristo. Kaya Lord, salamat po, sapagkat tunay ang iyong pagmamahal sa amin ay wagas at walang kapantay. Na kung papaano ang mga disipulo mo noon, hinugasan mo ang kanilang mga paa, I believe, kung ikaw ay narito ngayon, isa-isa mo rin nahuhugasan ang aming mga paa. Just for us to understand how to become humble, how to serve without any expectation in return. Panginoon, salamat po, because today, you had made us realize na ang mga bagay na ito ay pinakita mo in our spirit, in our born-again spirit, that you have speak in our spirit, Lord, in a mighty and mysterious way. Kaya Panginoon, patuloy po na ang katuruan na ito
ay hindi manakaw sa aming mga puso, bagkus tumanim sa pinamatabang lupa ng aming puso at kaluluwa, isip at espiritu, na ito'y tumubo pa at lalo namin mai-apply at higit sa lahat, maibahagi sa mga hindi pa nakakaalam ng mabuting balita ng aming Panginoong Kristo. Lord, teach us to remain in your love, sapagkat hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Totoo po yan, Panginoon. Yumaman man kami, mawawala din kagad yan. Maging matalino man kami, lilipas din yan, sapagkat marami ang mas magiging matalino at magaling sa amin. Tumaas man ang aming sahod, mawawala rin yan. Kasi ikaw ang nagbibigay ng mataas na sahod, Panginoon. Kaya Lord, turuan mo kami na habang kami nag-i-increase, kami po'y nakaka-achieve ng mataas, magpakababa kami lalo at maglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Thank you, Lord. Salamat po ng marami sapagkat tunay po ng aming mga puso ay inyo pong kinausap. Kaya naman, Ama, sa oras na ito, narito rin po ang aking mga kapatid na may mga bisita, Panginoon. Nais din po namin na sila ay makasama namin sa pananambahang ito. At Go! Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, you can find more of this on our YouTube channel, The Master Teacher BS. You can like, share, and subscribe. See you in our next video. Stay Macarius! Bye!